Mano Polo. Bakit po kayo nandito sa labas? Mahamog na po dito. Dumating na po ba galing eskwelahan si JM at Shaven? Ay, hinihintay kasi kita. Malapit na kasing dumilim, ay wala ka pa. Yung mga kapatid mo kararating lang din. Kumusta nga pala ang pag-apply mo ng trabaho? Tatawagan na lang daw po ako kapag may bakante. Katulad po nung mga nauna, puro na lang tatawag. Parang gusto ko nang mawalan ng pag-asa, lo. Huwag mong sabihin yan. Habang may buhay, may pag-asa lagi. Baka hindi lang para sa iyo ang trabaho na yon. Kaya lang, lo, nahihiya na kami sa iyo eh. Imbis na sa sarili nyo lang gastusin yung pensyon nyo, napupunta pa sa aming magkakapatid. Ay, mga apo ko kayo. Natural lang pera ko. Para sa inyo na rin yan. Tsaka, ayoko nang nakaririnig ako sa inyo na nahihiya kayo sa akin, ha? Hindi naman kayo iba sa akin. Mga apo ko kayo. Totoo naman po kasi, lo. Hanggat hindi po ako nakakahanap ng trabaho, magiging pabigat po kami magkakapatid. Ay, wag na nga nating pag-usapan yan. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Inalalayan pa ng dalaga sa braso ang lolo niya habang papasok sila ng bahay. May ilang taon na rin simula nang iwan sila ng mga magulang. 3 silang magkakapatid at si Amelia ang panganay. Parehong nasa high school naman ang 2 nakababatang kapatid. Mula nang iwan sila ng mga magulang, ang lolo Agriña na ang tumaguyod sa kanilang magkakapatid. Ang huling balita niya sa mga magulang niya ay may kanya-kanya ng pamilya ang mga ito. Isa yung mapait na nakaraan na pilit ng gustong kalimutan ng dalaga. Pero paulit-ulit pa ring bumabalik sa kanya ang mga alaala. Kaya ang sakit ay paulit-ulit din niyang nararamdaman. Pagpasok sa loob ng bahay, naabutan ni Amelia ang 2 na naghaharutan. Tumigil lang ang mga ito nang makita siya. Sabay pang lumapit sa kanila. Kinumusta rin ng mga ito ang paghahanap niya ng trabaho. Wala pa rin. Ewan ko ba? Parang inaalat ata ako ngayon. Hindi bale. Bukas susubukan ko na lang ulit. Nangako naman yung mga kaibigan ko na tutulungan nila ako. Sasabihan daw nila ako agad kapag meron silang nalaman na trabaho na pwede kong applyan. Yun naman pala eh. May mga mababait kang kaibigan na handa kang tulungan. Kaya huwag ka na mag-alala pa, apo. Huwag mo munang isipin ang mga gastusin dito sa bahay. Ako na muna ang bahala sa mga yun. Salamat po, Lo. Babawi na lang po ako sa inyo kapag nagkatrabaho na ako. Ngumiti naman si Lolo Agri sa dalaga. Niyakap naman ng 2 ang kanilang ate. Para iparamdam sa kanya na anuman ang mangyari ay naroon lang sila. Kinagabihan, mataimtim na nagdasal si Amelia na sana'y magkaroon na siya ng trabaho. Sa totoo lang, pinanghihinaan na siya ng loob at parang gusto niya nang tanggapin ang alok ng isang kakilala na sa Maynila niya subukan ang magandang kapalaran. Pero naroon ang kanyang agam-agam at pangungulila agad sa pamilya. Kinabukasan, habang nagluluto ng almusal na babaunin ng mga kapatid, isang text ang natanggap niya sa isang kaibigan. Nung unay napangiti siya, pero hindi naglaon ay nagkaroon siya ng pag-aalinlangan at disgusto sa sinasabi nitong trabaho. Nadatnan siya sa kusina ng kanyang lolo na tila malalim ang iniisip habang hawak ang kanyang cellphone. Oh, ay bakit ganyan ang mukha mo? May problema ba? Ha? Wala naman po, Lo. Nag-text po kasi yung kaibigan ko. Meron siyang sinasabi na trabaho. Kaya lang po parang nag-aalangan po ako eh. Ano bang trabaho yung sinasabi ng kaibigan mo? Kuwan po, Lo. Naghahanap daw po ng bagong sekretarya si Mayor Aring. Baka daw gusto ko. Oh, bakit? Ano bang nangyari sa sekretarya niya? Aba, hindi pa man natatapos ang termino niya sa pagka-mayor. Nakailang palit na siya ng sekretarya. Ewan ko po. Wala namang kasing binanggit yung kaibigan ko tungkol doon. Ay, okay lang sa akin, apo.
Kahit ano maging trabaho mo, basta marangal. Huwag lang sigurong sekretarya ng mayor natin. Alam mo naman ang kumakalat na chismis tungkol sa taong yon. Hanggat maaari, ayokong magkaroon ka ng koneksyon sa kanya. Wala pa naman pong napapatunayan kung totoo nga po yung kumakalat na chismis tungkol sa kanya. Baka gawa-gawa lang din po yung mga parating na yun ng mga kalaban niya sa politika. Hindi lang naman tungkol doon ang chismis eh. Sabi, babaero raw si Mayor. Mahilig sa mga bata. O di ba, nung bago-bago pa lamang siyang mayor, nagreklamo yung dati niyang sekretarya. Ang sabi, hinipuan daw siya sa maselang parte ng kanyang katawan. Kayo na rin ba ang nagsabi noon na hindi naman po itinuloy ang reklamo? Di ba ho? Umalis na yung buong pamilya ng babae dito sa atin. Oo, sabi, binayaran daw para manahimik. Sabi naman ng iba, tinakot lang naman daw. Hay, awan ko nga ba mga tao rin sa atin. Iba't ibang kwento. Nakikinig lang naman ako sa kanila eh. Kayo talaga, Lo. Napaka-chismoso niyo din talaga. Apo, hindi. Kunti lang. Natigil ang pag-uusap ng maglolo nang pumasok na sa kusina ang mga kapatid at nakabihis na ng uniforme. Sinabihan na ang mga ito ni Amelia na kumain na at baka malate pa sa pagpasok sa eskwelahan. Ilang araw, simula nang mag-text ang kaibigan. Hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Amelia. Parang gusto niya nang tanggapin ang sinasabi nitong trabaho. Boyfriend ng babae ang isa sa mga bodyguard ni Mayor. Nabanggit di umano siya rito nang minsang nagkita ang mga ito. Ipinakita pa raw sa kanya ang larawan at sinabi rin na naghahanap siya ng trabaho. Hindi tuloy maiwasang mag-isip ng dalaga na baka ibinibenta na siya ng kaibigan. Pero alam naman niya na gusto lang nitong tulungan siya. Oh, bakit malalim ang iniisip mo dyan, ha, Apo? Iniisip ko lang, Lo. Kung tatanggapin ko kaya yung alok ng kaibigan ko na mag-apply bilang sekretarya ni Mayor. Nabanggit niya po kasi inihintay pa rin pala akong pumunta sa opisina niya sa munisipyo. Anong desisyon mo? Parang gusto ko nga pong pumunta eh. Sayang din po kasi. At saka buti na po yun. Hindi ko na kailangan pang mag-ibang bayan para maghanap ng trabaho. Kaya lang, Apo. Inaalala ko lang kasi yung mga usap-usapan tungkol sa kanya. Ayokong mapahama ka. Chismis lang po yun. Wala naman pong napapatunayan kung totoo ang lahat ng akusasyon kay Mayor. Tsaka po, trabaho naman po yung gagawin ko eh. Kung sakali naman po, mag-iingat na lang po ako, Lo. Kaya lang, Apo, sigurado ka na ba talaga sa plano mo? Ilang beses ko na po itong pinag-isipan. Tsaka, parang wala naman po akong pagpipilian. Kapag nakaramdam po ako ng kakaiba sa kilos ni Mayor, magre-resign po ako kaagad. Ay, kung yan ba talaga ang pasya mo? Basta maging alerto ka lang at maging mapagmasid. Lagi kitang ipagdarasal na sana lagi kanyang bantayan sa lahat ng oras. Salamat po, Lo. Para po ito sa inyo at para sa mga kapatid ko. Gusto ko pong maibigay ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kinabukasan, maagang gumayak si Amelia. Ipinagluto pa niya kasi ang mga kapatid ng almusal at babaunin. Tinitiyak niya parati na kahit wala silang mga magulang, maramdaman pa rin ng mga kapatid ang pag-aasikaso mula sa kanya. Nang makapagligpit ng mga kinainan nila, ang sarili naman ang inasikaso. Mukha lang siyang kalmado, pero kanina pa tumatambol ang dibdib niya sa sobrang kaba. Yun kasi ang unang pagkakataon na makapagtatrabaho siya sa isang politiko. Maliban pa doon dahil na rin sa mga negatibong nababalitaan ukol dito. Pwede ka namang mag-back out sa plano mo, Iha. Kung nag-aalangan ka, ayokong napipilitan ka lang dahil kailangan mo ng trabaho. Lolo naman, kung makapagsalita naman kayo ay parang sasabak ako sa gyera nito.
buo na po ang desisyon ko. Huwag niyo po akong alalahanin, ha? Kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka po, hindi naman po tayo sigurado kung matatanggap ba ako eh. Ay, nako. Sige na, basta mag-iingat ka. Kung sana lang nandito ang mga magulang nyo, hindi mo kailangang akuin ang responsibilidad para sa mga kapatid mo. Maaga ka tuloy na mulat sa malaking responsibilidad. Huwag na po natin silang pag-usapan. Alam ko may galit ka pa rin sa kanila. Hindi naman kita masisisi sa bagay na yan. Hindi kita pipiliting patawarin sila sa ginawa nilang pag-iwan sa inyo. Malaking katanungan pa rin po sa akin kung bakit nagawa nila kaming abandonahin. Kahit nga po aso, kapag nawawala sa tabi nila ang mga tuta nila, hinahanap nila kaagad. Pero sila, iniwan na nga kami. Hindi na talaga nila kami nagawang balikan. Paano kung wala kayo ng mga panahon na yun? Baka naging palaboy na lang kami. Kaya kahit siguro po sa kabilang buhay, hindi ko sila magagawang patawarin. Ay, nauunawaan kita, Apo. Ako man ay may galit din sa ginawa nila. Lalo na sa nanay niyo. Hindi ako makapaniwala na may inang kayang abandonahin ang sariling mga anak. Hindi namin siya pinalaki ng lola mo na maging walang puso. Okay na po ako. Kahit na hindi na sila magpakita pa. Ang mahalaga naman po nandyan kayo, Lo. O ano bang oras ang punta mo sa munisipyo? Baka malate ka. Pasensya ka na, Iha, ha? At hinunta pa kita. Okay lang po. Buti nga po't nagpahunta ako sa inyo. Kanina pa po ako parang may parong-parong naglilipanan sa tiyan ko. Para din pong tumatambol ang dibdib ko sa sobrang kaba. Sabi ko na sa'yo kung nag-aalinlangan ka, pwede ka namang wag nang tumuloy. Wala nang atrasan, Tolo. Nakabihis na nga ako eh. Sige. Ihatid na kita sa labas kung aalis ka na. Sige po. Kukunin ko lang po yung bag ko at saka yung folder ko. Tinatanaw pa ni Lolo Agre ang apo habang sakay ng tricycle na maghahati dito sa bayan. Mula naman doon ay sasakay pang muli ng jeep para makarating naman ng munisipyo. Hindi maiwasan ni Lolo Agre ang mag-alala para sa apo. Naroon kasi ang kanyang pangamba na totoo ang kumakalat na chismis sa mayor nila. Maganda, makinis at matangkad ang dalaga. Marami itong manliligaw mula pa noong nag-aaral ito. Dangan lamang ay mas prioridad nito ang pagtulong sa mga kapatid kaysa unahin ang pag-ibig. Hindi malayong magustuhan ito ng mayor nila, katulad ng dalagang mga tipo nito. Piping dalangin na lang ni Lolo Agri na sana'y hindi matuloy sa pagiging sekretaryang apo kay Mayor Aring. Ngunit tila hindi kinatigan ng panahon si Lolo. Pagdating kasi sa munisipyo sa bayan, agad na ipinatawag si Amelia sa opisina ni Mayor. Sa labas pa lang ng pinto, naroon na ang dalawang bodyguard na sinuyod pa ng tingin ang kabuuan ng dalaga. Pareho pa siyang binigyan ng mga ito ng malisyosong titig. Hindi na lang yun pinansin ng dalaga. Tanggap ka na, Iha. Ho? Talaga po? Hindi nyo man lang po ba titingnan yung folder ko po? Hindi na kailangan, Iha. Di ba kaibigan ka ni Cecilia? Yung girlfriend ng isang bodyguard ko. Siya ang nagsabi sa akin ng mga bagay na dapat kong malaman tungkol sa'yo. Natutuwa nga ako at pumunta ka rito. Pero paano yan? Pwede ka na bang mag-umpisa bukas? Ngayon na sana. Kaso kailangan kong lumuwas ngayon eh. Okay na po sa akin kung bukas po ako mag-uumpisa ng trabaho, Mayor. Oo nga pala, Iha. Lihitimo ka bang taga rito? Bakit ngayon lang kita nakita? Ho? Baka po sa dami ng mga tao dito sa lugar natin, hindi nyo na po makilala yung mga tao. Taga rito po talaga ang lolo ko. Sa bagay nga, kung noon pa siguro kita nakilala, malamang noon pa kita naging sekretarya. Para tuloy gusto kong mapakanta ng "Bakit ngayon ka lang?" Ho? Ano pong ibig niyo sabihin sa
sa tanong niyong yan? Bakit ngayon ka lang nag-apply ng trabaho sa akin? Kasi po, Mayor, may trabaho po ako dati. Sa kabilang bayan pa. Ganun ba? O paano yan? Bukas mag-umpisa ka na at na maging sekretarya na kita. Sana nga magtagal ka sa akin. Naputo lang kanilang pag-uusap nang may kumatok at sumungaw ang ulo ng isa sa mga bodyguard ni Mayor. Anito, oras na para umalis sila. Tumango naman si Mayor at nagwika na tatapusin lang ang interview sa kanya at lalabas na rin. O paano, Amelia? Magkita na lang tayo bukas, ha? Oho, maraming salamat po, Mayor. Asahan niyo pong pagbubutihin ko po ang trabaho ko sa inyo. Nauna nang tumayo si Amelia at inilahad ang kamay sa Mayor. Agad naman yung tinanggap ng huli. Naramdaman pa ng dalaga ang bahagyang pagpisil nito sa kanyang kamay bago ito binitiwan. Nang makalabas ng opisina, ramdam ni Amelia ang kakaibang tingin na ibinabato sa kanya ng mga naroroon. Muli, hindi na lang niya yun pinansin. Ang mahalaga lang sa kanya ay meron na siyang trabaho. Pagdating sa kanilang bahay, agad niya yung ibinalita sa lolo niya. Inaasahan ko naman talaga, Apo, na matatanggap ka eh. Ba't parang hindi ata kayo masaya? Masaya naman, hindi nga lang ganap. Alam mo naman ang dahilan, di ba? Lo, kailangan ko po ang trabahong ito. Pangako po, kapag nakahanap ako ng ibang trabaho, aalis po ako bilang sekretarya ni Mayor. Basta ang bilin ko sa'yo, ha? Huwag mong kalilimutan, Apo. Opo, hindi ko po kalilimutan. Lolo talaga eh. Naging maayos naman ang trabaho ni Amelia kay Mayor. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa mga ikinikilos nito. Isa lang ang napansin niya. Malimit na may tumatawag dito na iba't ibang mga babae. Nakaharap niya na rin ang asawa nito. Noon lang niya nalaman na mas matanda ang babae kaysa sa asawa nito. Blanko ang mukha nito nang titigan siya mula ulo hanggang paa. Hindi tuloy maiwasan ng dalaga ang mailang sa pagkakatitig nito sa kanya. Lalo na nang binati niya ito at hindi man lang ito tumugon. Pagdating sa bahay, naikwento ni Amelia sa kanyang lolo ang tungkol sa asawa ni Mayor. Ay oo, nasa 10 taon natang tanda niya kay Mayor Areng. Pumunta pala siya sa munisipyo kanina. Oo, binati ko nga po. Suplada naman. Pero noong kampanya, tudong ngiti siya sa tabi ng asawa niya. Ganin po ata talaga kapag eleksyon. Hindi na kayo nasanay, Lo? Oo nga pala, ay maiba ako. Wala ka naman bang napupunang kakaiba kay Mayor? Wala naman po. Malimit lang po kami makipagkita sa iba't ibang tao. Minsan po, nasa opisina lang ako. Tapos siya lang po yung lumalabas kasama ng mga bodyguard niya. Iniisip ko nga po baka mali naman yung naririnig natin sa kanya. Ay, sana nga po. Nakikita ko kasing mas maayos na ang trabaho mo ngayon. Lagi ka na rin maagang umuwi kumpara nung dati mong trabaho, di ba? Oo nga po. Ang problema ko lang, wala akong kaibigan sa trabaho. Ewan ko ba? Parang ilag sa akin o baka ayaw lang nila ako maging kaibigan. Uy, problema ba yun? Bakit hindi mo subukang ikaw ang makipaglapit sa mga katrabaho mo? Ginawa ko na po yan, Lo. Pero sadyang mailap sila. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit umaalis sa mga naunang sekretarya ni Mayor? Maaari din, pero hindi natin alam ang totoo. Magaan lang po ang trabaho ko kay Mayor. Sana naman, hindi sila maging dahilan ko para umalis sa trabaho. Ay, wag mo na lang silang pansinin. Ang mahalaga, ginagawa mo yung trabaho mo. 1 taon na lang po gagraduate na po ng high school sa JM. Plano ko pong pakiusapan si Mayor na kung pwede, ipasok po ng scholarship program nila ang kapatid ko. Malaking tulong din po yun kung sakali, Lo. Naku, maganda nga yung naiisip mo, Iha. Kaya nga lang baka mapag-initan ka. Hindi naman po siguro. Matalino naman po si JM.
At kabilang po tayo sa mahihirap dito sa atin. Lalo na kami na iniwan ng mga magulang. Kaya pasok po ang kapatid ko sa scholarship program ng lokal na gobyerno natin. Kung sakali man po na hindi makakuha ng scholarship sa JM, sisikapin ko pong makapag-aral pa rin siya. Huwag kang mag-alala, Iha. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Alam mo naman, kasama ko kayo sa lahat ng oras. Salamat po, Lo. Alam ko naman po yun. Naghintay na lamang ng tamang pagkakataon si Amelia para makausap ang mayor. Ilang araw na kasitong abala at malimit na lumabas. Nang makatsyempo ng pagkakataon, nilapitan na ito ni Amelia at nakiusap tungkol sa kanyang pakay. Yun na ba, Iha? Naku, walang problema yun. Ilan pa ba ang mga kapatid mo nag-aaral? Isasama ko lahat para makakuha ng scholarship. Salamat po, Mayor Aring. Malaking tulong po ito sa amin ni Lolo. Naku, wala yun. Basta para sa lahat ng nasasakupan ko. Kung may kailangan ka pa kahit ano pa yan, magsabi ka lang ha. Huwag kang magdalawang isip sa akin. Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Maraming salamat po ulit, Mayor. Nang lumabas ng opisina, nakaguhit pa rin ang ngiti sa labi ng dalaga. Huli na nang mapansin niyang nasa labas lamang ang asawa ng alkalde. Matiim ang titig nito na ibinigay sa kanya. Napalis naman ang ngiti sa labi niya. Nataranta na binati niya ito. Pero katulad nung una, walang tugon mula rito. Nang humakbang ito papalapit sa may pinto ng opisina, siya ang nagbukas para makapasok ito sa loob. Bumalik naman ang dalaga sa mesa niya sa sulok. Linggo, nasa bahay lang si Amelia. Sa ilalim ng puno ng mangga sa labas ng kanilang bahay. Nakaupo lang siya doon habang nakatanaw sa kawalan. Sa lalim ng iniisip, hindi niya namalayan ang paglapit ng kanyang lolo. Simula nung magtrabaho ka kay Mayor, napapansin ko. Laging malalim ang iniisip mo. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Wala naman po, Lo. Okay naman po ang trabaho ko sa munisipyo. Nakakakwentuhan ko na rin po yung mga kasamahan ko. Sinubukan ko po kasi na makipaglapit sa kanila. Mabuti naman kung ganon. Bakit parang malalim ang iniisip mo? Iniisip ko lang po yung bukas. Ang lalim naman ata niyang sinasabi mo. Ibig bang sabihin kung makakaraos ba kayo ng kapatid mo sa susunod na mga araw? Isa na rin po yun. Minsan po pumapasok din sa isip ko kung paano kung isang araw mawala ako bigla. Paano na kayo ng mga kapatid ko? Kinakatakutan ko po yung araw na yun, Lo. Lahat naman tayo darating na mawawala tayo sa mundong ito. Pero natitiyak ko sa iyo at tinitiyak ko sa iyo. Mauuna ako sa inyo. Matagal pang dumating ang oras mo. Magkakaroon ka pa ng pamilya at mga apo. Sana nga po. Pero kahit hindi na po ako magkaroon ng sariling pamilya, makita ko lang po na nasa maayos ang lagay ng mga kapatid ko. Napakabuti mo talaga, Iha. Lagi na lang mga kapatid mo ang iniintindi mo. Sana makita ng mga magulang mo ang ginagawa mo. Huwag na po natin pag-usapan ng mga magulang namin. May sarili na po silang pamilya. Iha, tungkol nga pala sa mga magulang mo. Nakausap ko nga pala yung kapatid ng tatay niyo. May pinasasabi sa inyo ang ama mo. Kailan niyo po nakausap yung kapatid ni tatay? Noong isang araw lang. Kumukuha lang ako ng tiyempo para sabihin sa iyo. Matagal na daw gustong makipagkita sa iyo ng tatay ninyo. Dangan nga lang daw nahihiya. Kung problema lang po yung dahilan kung bakit gusto niya makipagkita, kalimutan na lang po niya kaming mga anak niya. Baka nga po hindi na siya makilala ng dalawa Wala namang binanggit na anuman yung kapatid ng tatay mo. Pero kung sakali man na dumating yung panahon na makipagkita sa inyong tatay mo, kung ayaw mo siyang kausapin,
Hayaan mo ang mga kapatid mo na magdesisyon kung gusto ba nilang makausap ang kanilang ama. Alam kong nasasabik rin ang mga kapatid mo sa presensya ng mga magulang nyo. Ibibigay ko na lang po yung desisyon na yan sa mga kapatid ko. Ayoko na pong hadlangan yung kagustuhan nila na makita yung mga magulang namin. Pero ako po, kahit po dumating yung araw na mawala ako, hindi ko po sila mapapatawad sa ginawa nilang pag-iwan sa amin. Kitang-kita ni Lolo Agri ang pinaghalong galit at pagdaramdama sa anyo ng dalaga. Batid niya na malalim ang ginawang sugat ng mga magulang nito sa apo. Kahit siya ay may galit siya sa anak dahil sa ginawa nitong pag-iwan sa mga apo. Ilang buwan na rin ang nakalilipas mula nang magtrabaho si Amelia bilang sekretarya ni Mayor. Masasabi niyang maayos naman ang kanyang trabaho. Unti-unti na rin niyang napapansin ang pagiging malapit ni Mayor sa kanya. Malimit sa umaga, may nadaratnan siyang regalo sa kanyang mesa. Minsan, nagpapabili ito sa isa sa mga bodyguard nito ng pananghalian niya. Madalas din itong magyaya na kumain sila sa labas sa pag-aakalang may kinalaman yun sa trabaho. Mayor, akala ko po may kakausapin kayong mahalagang tao. Kaya niyo po ako isinama para isulat po yung mga detalye na magiging usapan ninyo. Ang totoo niyan, Iha, wala naman talaga. Alam ko kasi na hindi ka naman sasama sa akin kapag sinabi kong tayong dalawa lang ang lalabas. Ho? Baka po may makakita sa atin tapos makarating po sa asawa ninyo. Kahit po wala tayong ginagawang masama, alam niyo naman po ang utak ng mga tao, Mayor. Alam ko naman yun, Iha. Kaya nga dito kita dinala sa kabilang bayan. Dahil walang nakakikilala sa akin sa lugar na to, makakapag-usap tayo na maayos. Tungkol po ba saan ang pag-uusapan natin? Pwede naman po yatang sa opisina na lang. Naku, hindi maaari dun, Iha. Ikaw na rin mismo ang nagsabi. Iba mag-isip ang mga tao. Ayaw kong bigyan nila ng mali siyang pagiging malapit natin. Pwede po bang diretsahin niyo na po ako? Kung ano pong gusto niyong sabihin. Baka po hinihintay na ako ng lolo at mga kapatid ko. Sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita, Amelia. Hindi lang basta sekretarya ko. Bonus na lang yung masipag ka at magaling sa trabaho mo. Siguro naman hindi ka inosente sa gusto kong mangyari. Pasensya na po. Pero nagkakamali po kayo kung iniisip niyong papatulan ko po kayo. Trabaho lang po talaga ang gusto ko. Marami ko ng beses na narinig yan. Hindi naman kita minamadali. Pag-isipan mo rin ang inaalo ko. Pinasiyasat ko na rin ang pagkatao mo at ang buo mong pamilya. Nalaman ko na iniwan pala kayo ng mga magulang nyo. Noong maliliit pa lang ang mga kapatid mo. Tanging ang lolo mo lang kasama mo sa buhay. Napamaang na lang ang dalaga kay Mayor. Marami pa itong sinabi sa kanya. Sa huli, iniabot nito sa kanya ang maliit na tarheta. Ikaw at ako lang ang nakakaalam ng pribadong numero na yan. Tawagan mo lang ako. Handa akong tumulong. Kahit ano pa. At kung magkano pa ang kailangan mo sa akin, sabihin mo lang. Hanggang ihatid siya nito sa kanilang bahay. Walang naging imik si Amelia. Maliban sa nagpasalamat siya sa paghatid sa mga ito sa kanya. Pagpasok niya sa kanilang bahay, naroon sa sala ang kanyang lolo. Bakit gising pa kayo? Sina JM at Shaven po. Hoy, pinatulog ko na kanina pa. Ang sabi ko ako na lang maghihintay sa'yo. Apo, sino ba yung naghatid sa'yo? Sina Mayor po. Isinama po ako sa kabilang bayan. Meron po kasi kaming kinatagpo roon. Kailangan ko pong ilista yung ibang mahalagang detalye ng pag-uusap nila. Ganun ba? Uy, kumain ka na ba? Oho, pinakain na po kami doon. Mabuti pa. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa maghapong trabaho.
Sige po, Lolo. Matulog na rin po kayo. Tumango naman si Lolo Agri. Inilak lang muli ng matandang lalaki ang pinto at saka bumalik na rin sa silid nito. Kinabukasan, pagpasok ni Amelia sa munisipyo, pakiramdam niya ay pinagtitinginan siya ng mga kasamahan sa trabaho kahit abala naman ang mga yon sa kanilang mga ginagawa. Pagdating sa mesa, nagulat pa siya nang makitang may kahon doon. Batid niya kung kanino galing yon, kaya naman agad niya yung itinago sa takot na may makakita. Bandang tanghali, dumating naman ang asawa ni Mayor. Katulad ng mga nauna nilang pagtatagpo, binati niya ito pero walang tugon. Dire-diretso na rin itong pumasok sa opisina ni Mayor. Lumipas ang isang linggo na wala namang ibang binabanggit si Mayor tungkol sa inaalok nito sa kanya. Naisip na lamang niya na baka nakalimutan na nito yon. Nakahinga naman siya ng maluwag. Nabawasan na rin ang pagkailang na nararamdaman niya tuwing kaharap si Mayor. Pag-uwi niya ng hapon sa bahay, sinalubong siya ng kapatid na si Shaben na umiiyak. Anito, na-aksidente raw si JM at nasa ospital ngayon. Agad siyang nagtungo sa ospital kung saan naroroon ang kapatid. Sinalubong siya ng kanyang lolo na bakas ang labis na pag-aalala sa anyo nito. Ano pong nangyari sa kapatid ko? Kumusta po ang lagay niya ngayon, Lolo? Ang sabi ng mga kaklase niya nagharutan daw kasi sa tabi ng daan. Aksidente namang naitulak. Saktong may dumaan daw na pampasahero na jeep. Kaya nabangga ang kapatid mo. Yung mismong driver ang nagdala ng kapatid mo rito sa ospital. Siya din ang sumundo sa akin sa bahay. Kailangan daw operahin yung braso at binti ng kapatid mo. Kaya ang sabi ng doktor, kailangan muna nating magbigay ng paunang bayad. Bakit hindi mo na nila unahing operahan ng kapatid ko bago sila humingi ng bayad? Apo, hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Naabutan naman ni Lolo Agre ang apo niya na nakikipagtalo sa isang doktor at nurse. Anong klaseng doktor kayo? Nag-aagaw buhay na yung kapatid ko! Ayaw niyo pang gamutin! Naturingan pa man din kayo mga doktor! Sumumpa kayo na magpapagaling ng mga may sakit pero pera lang pala ang halaga sa inyo! Apo, tama na. Puntahan na lang natin ang kapatid mo. Kanina ka pa niya hinahanap. Bakit ganun sila? Kesyo wala tayong pera, hindi nila iniintindi yung kapatid ko! Hanggang hinila ni Lolo Agri ang dalaga. Walang tigil ito sa pag-iyak. Lalo pa itong napahagulgol ng malakas nang makita ang kalagayan ng kapatid. May benda sa braso at binti nito. Puno ng galos ang buong mukha nito. Kising na kapatid ko. Nandito na ang ate. Kumising ka na. Pakiusap. Ang sabi ng nurse kanina, kailangan sa loob ng 24 oras maoperahan ng kapatid mo. Dahil kung hindi... Gagawa ko ng paraan. Hintayin niyo po ako rito. Saan ka pupunta, Iha? Maghahanap po ako ng mahihiraman. Bantayan niyo lang po muna sa JM. Walang nagawa, kundi sundan na lang ni Lolo Agri ng nag-aalalang tingin ang dalaga. Napabuntong hininga na lang siya habang nakatingin sa nakaratay na apo. Pinangingilidan na rin siya ng luha sa mga mata sa kawalan ng pag-asa. Wala pang kalahating oras nang dumating ang dalawang nurse. Anila, dadalhin na raw nila sa operating room ang binatilyot o operahan. Biglang nagliwanag ang mukha ng matandang lalaki dahil sa narinig. Sumunod siya sa mga ito hanggang sa labas ng OR. Sakto namang dumating si Amelia. Apo, uoperahan ang kapatid mo ngayon. Salamat sa Diyos. Saan ka ba nakahiram ng perang pampaopera sa kapatid mo? Sa isa pong kaibigan na kagagaling lang sa abroad. Salamat naman at may mabuti pa ring tao na pwede mong lapitan. Opo, Lo. Kaya wag na po kayong mag-alala sa bayarin natin dito sa ospital. Ako na pong bahala ron. Naiiyak naman sa tuwa ang matandang lalaki. Hindi nito namalayan ang bigat ng aura ng dalaga ng mga oras na iyon.
1 linggo pang nanatili sa ospital ang kapatid. Tuwing pagkalabas sa munisipyo, dume-diretso roon ang dalaga. Nadatnan niyang tulog ang kanyang kapatid kaya sa labas na lang nag-usap ang maglolo. Asikasong-asikaso ang kapatid mo. Maya-maya nga'y pinupunta ng doktor at nurse. Talaga po, iba talaga ang nagagawa ng pera. Ang inaalala ko lang, iha, baka mabaong ka sa utang. Ayos lang po yun, Lo. Ang importante naman po ligtas sa JM. Di bali na pong mabaon ako sa utang. Basta para po sa mga kapatid ko. Pasensya ka na, apo, kung wala ako masyadong naitutulong. Ano ba kayo, Lo? Yung alagaan at pagpag-aralin niyo kami noon, malaking tulong na yun sa amin. Itong pagbabantay niyo sa kapatid ko, malaking tulong na po to sa akin. Hindi ko po ito makakaya kung wala po kayo sa tabi ko. Ginagapa ng dalaga ang kulubot na kamay ng lolo niya. Ngumiti naman ang matandang lalaki sa kanya. Nang maiuwi nilang kapatid sa bahay, kumuha pa si Amelia ng private nurse na mag-aalaga sa kanyang kapatid. Bakit kailangan mo pang kumuha ng private nurse? Mahal ang bayad sa ganyan. Okay lang yun, Lo. Mabuti nga po para mabilis na gumaling si JM. Kaya ko namang alagaan ng kapatid mo eh. Hindi mo na kailangan kumuha pa ng ibang tao. Baka lalo ka lang... Ayoko rin po kayong mahirapan. At saka kailangan pong buhatin ni JM. Hindi niyo po kakayanin, Lo. Sige na nga. Ikaw nang bahala. Napansin ni Lolo Agre ang pagbabago ng dalaga. Malimit itong ginagabi ng uwi. Marami itong mga pasalubong lagi sa kanila. Nagtataka lang ang matandang lalaki dahil mukhang hindi naman gipit ang apo. Lahat ng gusto ng mga kapatid ay ibinibigay nito. Narinig pa niyang nagwika ito sa dalawa na sabihin lang ng mga itong gusto at ibibigay kaagad niya. Hindi tuloy maiwasan na mag-alala siya. Minsang ginabi na naman ito ng uwi. Hindi na niya natiis na hindi ito sitahin. Bukas pa ba ang munisipyo sa ganitong oras? Lo, bakit gising pa kayo ng ganitong oras? Hindi ba ang sabi ko naman sa inyo, huwag niyo na akong hintayin. May dala naman akong susi eh. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Isinama po ako ni Mayor Paluwas. Ganun po di ba ang trabaho ko? Kung nasaan siya, kailangan nandun din ako. Siya nga. Baka kung anong may kababalaghan na yan sa likod ng pagsama-sama mo kay Mayor. Ano naman? Wala po ba kayong tiwala sa akin? Bakit niyo ako pinag-iisipan ng ganyan? Akala mo ata hindi nakararating sa akin ang balita. May kumakalat na tsismis tungkol sa inyo ni Mayor. Huwag mong kalilimutan. Hindi lang ikaw ang taga rito ang nagtatrabaho sa munisipyo. Alam mo ang kasabihan, may tega ang lupa, may pakpak ang balita. Anong akala mo sa akin? Kahapon lang ipinanganak. Huwag mo ako gawing taga-apo. Mas naniniwala pa ba kayo sa mga taong walang alam gawin, kundi ang magkalat ng chismis kaysa sa sarili niyong apo? Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Wala pong katotohanan sa kumakalat na chismis. Maniwala po kayo. Matagal na tinitigan ni Lolo Agre ang dalaga. Tila sinusuri pa nito ang katotohanan sa kanyang mga tinuran. Maya-maya, tumalikod na ito at tinungo ang sariling silid. Si Amelia naman ay tila nauupos na kandila na napaupo na lamang sa sofa. Bumalong din sa mga mata nitong mga luha. Paulit-ulit na siyang humihinga para pakalmahin ang nararamdaman. Kinabukasan, pag-uwi niya ng bahay, isang panauhin ang nadatna ni Amelia sa bahay. Hindi niya yon inaasahan. Hindi agad siya nakakilos sa kanyang kinatatayuan. Parang muling nagbalik sa kanya ang nakaraan. Nang akmang lalapitan siya ng lalaking malaki ang idinagdag ng edad, nang huli niya itong makita, bigla siyang umiwas at tumuloy sa silid nilang magkakapatid. Matinding pagpigil ang ginawa niya para hindi muling lumabas at magwala sa galit. Maya-maya,
kinatok na siya ni Shaven at sinabing wala na ang bisita nila. Lumabas naman siya at kinausap ang kanilang lolo. Ano pong ginagawa ng taong yun dito? Gusto ka daw makausap. Gusto kayo makita, kaya pinapasok ko na. Sa susunod po, kapag bumalik siya dito para makita mga kapatid ko, pakisabi na umalis na rin bago ako dumating. Ayoko na aabutan siya rito. Ay, ama mo pa rin siya. Kahit balibalik na rin man ang mundo, kahit ang sitwasyon, mananatili pa rin ama mo siya. Wala po akong pakialam kung ama namin siya. Maaring sa pangalan, pero hindi siya nagpakaama sa amin. Baka sa susunod, yung anak niyo naman ang magpakita dito. Hindi ko siya tatanggapin dito. Wala din siyang kwentang ina. Nabanggit na nga rin ng ama mo na gusto ring pumunta rito ng ina ninyo. Bakit ba pagkatapos ng maraming taon, saka sila gusto magsulputan dito? Bakit? Dahil matatanda na sila? Gusto nila magpaalaga sa amin? Ang kakapal ng mukha nila! Amelia, alam ko masakit sa iyo ang ginawa ng mga magulang nyo. Pero magulang mo pa rin sila. Dapat mo pa rin silang irespeto. Huwag na kasi silang magpakita dito, Lo! Kaya ko nang buhayin at ibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga kapatid ko. Hindi namin sila kailangan pa! Maaaring tama ka. Pero iba ang mga magulang, iha. Merong isang bagay na tanging sila lamang ang makapagbibigay sa mga kapatid mo. Kapag maging magulang ka na rin, saka mo maunawaan ang ibig kong sabihin. Hindi kita pinipilit na patawarin mo agad sila. Pero para sa ikatatahimik ng isip at puso mo at ng kalooban mo, sana balang araw, magawa mo silang patawarin. Umiyak ng umiyak ang dalaga. Parang bulkang nasa loob ng ilang taong kinikimkim ang nararamdaman. Noon lang niya nailabas ang lahat ng bigat na nakatago sa kanyang dibdib. Ilang beses pa noon dumalaw ang kanilang ama. Sinasadya naman ni Amelia ang magpagabi para hindi niya ito datnan sa kanilang bahay. Lumipat ka na nga lang kaya ng bahay. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin. Ayoko kasing nai-stress ka eh. Hindi ko alam kung papayag ang lolo. Masyadong mahalaga sa kanyang bahay na yun. E di kayong mga kapatid mo ang lumipat. Hayaan mo na ang lolo mo doon. Matanda na ang lolo. Hindi siya maaaring mag-isa sa bahay. Napakawalang hiyang apo ko naman nun kung iiwan ko si lolo. Pagkatapos ng mga ginawa niyang sakripisyo para sa aming magkakapatid. Suggestion ko lang naman. Kung ayaw mo, wala naman ako magagawa. Ikaw pa rin naman ang magdedesisyon sa bagay na yan. Ang mabuti pa, ihatid mo na ako. Baka wala na doon ang itay. Baka masermonan lang ako ni lolo kapag ginabi ako ng gusto. May iba kasi akong lakad eh. Ipahatid na lang kita sa mga bodyguards ko. Tumango na lamang si Amelia at pagkatapos makapagbihis, lumabas na siya at sumakay na sa naghihintay na kotse sa kanya sa labas ng gate. Malayo pa lang siya ipinahinto niya ng kotse at saka bumaba. Habang naglalakad, ramdam niyang mainit na titig sa kanya ng mga tao sa paligid. Meron pang ang grupo ng mga kababaihan ang nagwika patungkol sa kanya. Akala mo daw ay kung sinong mahinhin. May itinitago din daw palang kati sa kanyang katawan. Binilisan na lamang niyang paglalakad at hindi na pinansin ang mga ito. Pagdating sa bahay, naghihintay na ang kanyang lolo. Mano po, Lo? Wala po ata kayong iyong bisita. Hindi ko nga alam kung bakit hindi dumalaw ang ama ninyo. Baka po natauhan na. Napagtanto niyang wala siyang maaasahan sa atin. Hanggang ngayon ba, yan pa rin ang iniisip mo? Gusto lang naman ng ama ninyo na makita kayo at makasama. Hindi po ako interesado na makasama siya. Parang gusto ko nga pong lumipat na lang ng bahay eh. Naiinis na rin ako sa mga parinig ng tsismosa sa labas. Palibhasa kasi, walang magawa sa buhay. Puro inggit ang nararamdaman, kaya hindi masaya sa pag-asenso ng ibang tao. Hayaan mo na lamang sila, Apo. Titigal din ang mga yan. Hindi naman totoo ang sinasabi nila tungkol sa iyo, Ade.
tungkol pala sa sinasabi mo na gusto mong lumipat. Kayo na lang ng mga kapatid mo. Ako, masaya na ako rito. Matanda na ako para magpalipat-lipat pa ng tirahan. Nasabi ko lang po yun dahil sa inis ko. Pero wala po akong balak na lumipat kung hindi rin lang kayo kasama. Ang gusto ko po, habang buhay tayong magkakasama. Ngumiti lang si Lolo Agri sa kanya. Lumapit naman ang dalaga at yumakap rito. Parang pinipiga ang puso niya tuwing naiisip niyang darating ang araw na hindi na nila ito makakasama. Kinabukasan, sa munisipyo. Dahil nakayuko at abala sa kanyang ginagawa, hindi na malaya ni Amelia ang pagdating ng asawa ni Mayor. Natatarantaman ay tumayo siya at bumati rito. Naramdaman ng dalaga na tila may iba sa titig nito sa kanya. Matagal din siya nitong tinitigan bago siya tinalikuran. Nang mawala ang babae, noon lamang pinakawala ng dalaga ang pinipigil na hininga. Bago umuwi, tinawag muna siya ni Mayor sa opisina nito. May kailangan ka? Tungkol ba ito sa asawa mo? Parang iba yung tingin niya sa akin kanina eh. Nakarating kasi sa kanya ang tungkol sa kumakalat na chismis na may relasyon di umano tayo. Pero huwag kang mag-alala. Napaliwanagan ko na siya. Nagawa-gawa lamang iyon ng mga kalaban ko sa politiko. Madali namang naniwala. Kaya huwag ka na mag-alala. Parang gusto ko nang tapusin ang relasyon na to. Natatakot din kasi ako na matuklasan ng lolo ko ang totoo. Maraming beses na ako nagsinungaling sa kanya. Ano bang kalokohan yan? Nasa kama ka na. Bakit gusto mong bumalik sa balik eh? Hindi na kasi kaya ng konsensya ko. Marami na tayong nilolokong tao. Kaya nga gumagawa ako ng paraan, diba? Kaya huwag ka na matakot. Huwag mo kong iiwan katulad ng iba. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka rin sa akin. Pakiramdam ni Amelia ay nagbabanta ang tono ni Mayor, kaya lalo siyang nahintakutan. Para tuloy gusto niyang pagsisihan na pumayag siya sa gusto ni Mayor. Pero kung hindi siya pumayag sa kondisyon nito, malamang mas grabe pang nangyari sa kapatid na si JM. Ang malala, baka hindi na nila ito kasama ngayon. Kay Mayor siya humingi ng tulong noon. Hindi na siya nagdalawang isip na tawagan ang numerong ibinigay nito sa kanya. Agad itong nagbigay ng tulong. Ito mismo ang tumawag sa ospital kung saan dinala ang kanyang kapatid. Hanggang sa kasalukuyan, tumutulong ito sa kanya para maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Nangako rin ito na ibibigay ang lahat ng gusto niya sa tamang panahon. Habang nag-aayos ng mga gamit, tila lumilipad naman ang kanyang diwa. Tuwing uwian na, lagi siyang nagpapahuli. Iniiwasan niya kasi ang mga malisyosong tingin na ibinabato sa kanya at ang mga nakakalokong ngiti ng mga kasamahan. Tuluyan na rin niyang iniwasan ang mga ito sa takot na mausisa ang tungkol sa kanila ni Mayor. Marami siyang naririnig na matutulad din siya sa mga naunang sekretarya. Pagdating sa bahay, galit na sinalubong siya ng kanyang lolo. Namumula pa ang mukha nito sa matinding galit. Kahit sinampal pa ko ng katotohanan, mas pinili ko pa rin magbulag-bulakan. Mas pinili ko pa rin paniwalaan ang mga sinasabi mo! Ano po bang sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Huwag ka nang magbaang-baangan pa. Nakausap ko mismo ang asawa ni Mayor. Galing siya rito. Wala ka na ba talagang kahihiyan? Galing po dito ang asawa ni Mayor. Oo! At siya mismo ang nakiusap na tigilan mo na ang asawa niya. Alang-alang sa mga anak nila. Nasaan ang prinsipyo mo? Ang mga pangaral ko sa'yo? Ha? Simula lang iwag kayo ng mga magulang nyo. Talaga bang ibinaba mo na lang gano'n ang sarili mo? Para saan ang pera, ha? Para sa pera ba? Yun ba ang mahalaga sa'yo, ha? Oo na! Oo na! Totoong sinasabi ng babaeng yun. Pero ginawa ko lang naman yun para mailigtas sa JM. Wala naman tayong ibang pagkukuhaan, Lo. Wala namang pakialam sa atin mga tao dito dahil parehas natin silang mahirap. Pero bakit hanggang ngayon?
pumapayag ka pa rin gamitin ka niya dahil gusto mo rin ang perang ibinibigay niya sa'yo. Paano mong nasisikmura na ipakain sa mga kapatid mo ang perang galing sa masama? Pagod na akong maging mahirap. Pagod na ako na sa tuwing gigising, problema natin ang kakainin sa araw-araw. Gusto ko ring maranasan ng mga kapatid ko yung ginawa na hindi ko naranasan noon. Aminin niyo man o hindi, kaya umalis sina tatay at nanay. Gusto nilang takasan ang hirap ng buhay natin dito. Pero apo, kahit araw-araw tayo mag-ulam ng asin, ayos lang sa akin yun. Huwag mo lang sirain ang buhay mo dahil sa kanyang paraan. Olinelo, hindi na ako makakawala pa rito. Hawak na ni Mayor ang liig ko. Hindi, apo. Kaya mong makawala sa sitwasyon na kinasusuungan mo. Hayaan niyo na lang ako sa gusto kong mangyari. Ayoko nang bumalik sa dati nating buhay. Di bali nang paulit-ulit ako magsakripisyo basta para sa mga kapatid ko. Di bali nang malubog ako sa putik, maibigay ko lang ang mga gusto nila. Napatigalgal na lamang ang kanyang lolo sa pagkakatitig sa kanya. Nanginginig din ang mga labi nito, pero wala nang masabi. Marahas na pinahid ni Amelia ang mga luha na naglalanda sa kanyang mga pisngi bago tinalikuran ang matandang lalaki. Kinabukasan, walang imika ng maglolo. Sa trabaho naman, tila wala sa sarili ang dalaga. Nang dumating si Mayor, agad niya itong kinausap. Sinabi niya rito na nagpunta ang asawa nito sa kanilang bahay. Ano? Ginawa yun ng asawa ko. Ang babae talagang yun. Sinusubukan niya talagang pasensya ko. Akala ko pa naman okay na sa kanya ang lahat. Anong gagawin natin? Baka kung anong gawin ng asawa mo. Kakausapin ko siya mamaya pagdating niya sa bahay. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya. Ang mabuti pa, tapusin na natin to. Hindi ko na nga alam kung ano pang mukhang iharap ko sa mga tao eh. Wala na silang ginawa kundi pag-usapan ako. Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin. Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat, makikipaghiwalay ka rin pala sa huli. Pwes, hindi ako papayag. Mas gugustuhin ko pang makita ang malamig na bangkay at isasama ko ang pamilya mo. Nawindang si Amelia sa deretsahang pagbabanta ni Mayor sa kanya. Tuluyan ng hindi nakapagsalita ang dalaga. Hanggang makauwi sa kanila, wala sa sarili ang dalaga. Muli siyang kinausap ng kanyang lolo. Nakikiusap akong muli sa iyo, Apo. Makipaghiwalay ka na kay Mayor. Tigilan mo na ang kahibangan mo. Nagbanta ng asawa ni Mayor. Kapag hindi mo tinapos ang relasyon mo sa kanya, may masamang mangyayari sa iyo at ayoko mapahamak ka. Lolo, gustuhin ko man pong makawala kay Mayor. Pinagbantaan niya na po ako. Pati kayo madadamay. Ayoko rin pong mapahamak kayo. Diyos ko, pagsubok ba ito parusa sa atin? Hindi kita sinisisi, Apo. Alam ko na ginawa mo lang yon para sa mga kapatid mo. Apo, tapusin mo na ang relasyon mo kay Mayor. Yun ang maigi mong magagawa. Pero, paano po kayo? Huwag mo na kami intindihin. Marami ka nang isinakripisyo. Ang sarili mo naman ang isipin mo sa pagkakataong ito. Napailing-iling na lang ang dalaga. Niisipin man lang na mapapahamak ang kanyang lolo at kapatid nang dahil sa kanya. Para yung patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa kanya. Nang mga sumunod na araw na pagkikita nila ni Mayor, masyado itong naging agresibo. Nasasaktan na kasi siya nito sa maliit na pagkakamali. Minsan, halos mapatay na siya sa bugbog nito. Buti na lang na isugod siya sa ospital ng isa sa mga bodyguard nito. Pinagbantaan pa siya nito na may masamang mangyayari sa mga kapatid at sa kanyang lolo kung magsusumbong. 3 araw din siya sa ospital bago nakalabas. Nadatnan niya ang kanyang lolo at mga kapatid na labis na nag-aalala para sa kanya. Anong nangyari sa iyo?
Bakit ngayon ka lang umuwi? Teka, bakit may mga pasaka sa katawan? Sa loob ko na lang po ikukwento ang mga nangyari. Umiiyak na kwento ni Amelia ang sinapit niya sa kamay ni Mayor. Ang paulit-ulit nitong pananakit sa kanya. Maging ang muntikan niyang pagkakalagay sa bingit ng kamatayan. Yung hayop na yon, walang puso. Kailangan natin siyang isuplong. Baka ganun din ang ginawa niya sa mga nauna sa'yo. Huwag na po, Lo. Natatakot po ako. Baka kung anong gawin niya sa inyo, wala rin po tayong magagawa eh. Pero kailangan mong makawala sa demonyo na yon. Hindi ako papayag na lalo kang malugbok sa kanya. Hayaan na lang po muna natin. Hayaan niyo. Mag-iisip po ako ng kung paano ako makakawala sa kanya. Basta wag na po kayong gagawa ng akbang na pwede niyang ikagalit, Lo. Habang nagsasalita ang dalaga, may iba nang pinaplano ang matandang lalaki. Alam niyang habang buhay siyang kamumuhian ng apo, pero handa niyang tanggapin ang galit nito alang-alang sa kaligtasan nito. Isang linggong nagpahinga si Amelia sa kanilang bahay. Nang tumawag si Mayor at pinapapasok siya sa trabaho, sinabi niyang sa Lunes na siya papasok. Agad naman itong pumayag. Lo, pinapapasok na ako ni Mayor sa opisina. Ano pong gagawin ko? Baka mahalata po ng mga kasamahan ko yung mga pasat-sugat ko. Ihanda mo ang mga gamit mo. Aalis tayo sa lugar na to. Magpapakalayo-layo tayo. Saan po tayo pupunta? Baka po masundan lang tayo ni Mayor. Huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo masusundan sa lugar na yon. Saan po ba talaga tayo pupunta? Huwag ka ng maraming tanong. Saka ko na ipaliliwanag sa iyo ang lahat. Pero Lo, sigurado na po ba kayo na gusto niyong umalis sa bahay na to? Akala ko po ba? Handa na ako magsakripisyo alang-alang sa iyo. Lalo na sa iyo, Apo. Hindi ako papayag na mapahamak ka sa taong yun. Salamat po. Pasensya na kung problema ang tinila ko sa bahay nito, Lo. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga, matuto tayo sa pagkakamali na yun. At matuto din tayong manindigan sa kung ano ang tama. Hindi na napigilan ng dalaga na yumakap ng mahigpit sa kanyang lolo. Tinapik-tapik naman ito ng marahan ang kanyang likod. Pagkatapos kumalas, pinunasan ng dalaga ang mga luha niya. Pumasok na rin siya sa silid nilang magkakapatid at inayos ang mga mahalagang gamit niya. Inayos na rin ang dalawang mga gamit nila. Noong isang araw pa sila kinausap ng kanilang lolo tungkol sa plano nito at sumang-ayon naman ang dalawa. Aalis tayo kapag madilim na para walang makapansin sa atin. Basta maganda kayo ha. Hintayin na lang natin ang susundo sa atin. May susundo po sa atin? Sino po? Oo, Iya. Yun lang ang paraan para makaalis tayo sa lugar na to nang walang nakaaalam. Pagpatak ng 7:00, isang jeep ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Isang lalaki ang bumaba. Ganoon na lamang ang pagsiklab ng galit ni Amelia. Pinaglipat-lipat pa niya ang tingin dito at sa kanyang lolo. Anong ibig sabihin nito, Lo? Bakit nandito ang lalaking yan? Anak, hayaan mo sanang... Huwag mo akong tawaging anak! Hindi kita tatay! Naiintindihan mo? Hindi kita tatay! Iha, maaari bang isantabi muna ang galit mo sa ama mo? Kailangan na nating umalis dito. Walang aalis! Kung sa kanya lang din tayo sasama, mas mabuti pang sama-sama na lang tayo dito. Akala ko ba mahal mo ang mga kapatid mo? Kung ganon, bakit mo hahayaang mapahamak sila? Kasi naman, Lo! Bakit kailangan sa kanya pa tayo lumapit? Dahil wala na akong ibang alam na pwedeng lapitan at mapagkakatiwalaan. Nakikiusap din ako, Iya. Pagkatapos ito, ang lahat ng galit mo itatanggapin ko. Pakiusap, huwag ka na munang makipagmatigasan. Pati ang dalawang kapatid ni Amelia ay nakiusap na rin sa kanya.
Naroon pa rin ang bigat sa kanyang dibdib na hayaang mangialam ang ama sa problema niya. Sa huli, nanaig pa rin sa kanyang kapakanan ng mga kapatid. Batid niyang nasa panganib ang buhay niya sa kamay ni Mayor at maging sa asawa nito. Inabot din ang mahigit 1 oras bago na ikarga ang mga gamit nila. Pinilit kasi ni Mang Joko na dalhin nila ang lahat ng gamit para wala na silang dahilan para bumalik. Nang paalis na sila, naaninag ni Amelia ang lungkot sa mata ng kanyang lolo habang nakatingin sa bahay nila. Alam niyang masakit para rito ang umalis sa sarili nitong tahanan. Parang gusto niya tuloy sisihin ang sarili dahil sa nangyari. Dahil sa pagod at hindi pa gaanong maayos na pakiramdam, nakatulog siya habang nakasandal sa mga gamit nila. Nagising siyang nangangalay ang liig. Nang sulyapan niya ang mga kasama, ay tulog pa rin ang mga ito. Muli niyang ipinikit ang mga mata. Pagising niya, maliwanag na ang paligid. Agad siyang bumaba ng jeep. Nasa labas na rin ang kapatid at ang kanyang lolo. Nasaan na tayo? Bakit parang ang init dito? Iba yung hangin. Malapit na kasi tayo sa dagat. Kararating lang natin dito. Ang mabuti pa, tara na muna sa bahay. Mamaya na natin ibaba ang mga gamit sa jeep. Walang imik na sumunod ang tatlo habang nag-uusap ang kanilang lolo at ama. Hindi nagtagal. Narating nilang isang bahay na yari sa kawayan at kahoy. Maaliwalas ang itsura ng bahay at mukhang presko ito. Mukhang hindi naman to bahay. Parang pahingahan lang ang itsura. Ang mahalaga, may matutuluyan muna tayo. Tiyak mo ba, Joko, na hindi kami masusundan dito? Oo, Itay. Ligtas po kayo ng mga anak ko dito. Ay, salamat naman kung ganon. Ang mahalaga lang naman sa akin ay ang kaligtasan ng mga apo ko. Wala nang iba. Nang pinasok nila ang bahay, malaki pala talaga yun sa loob. May 3 kwarto din yun. Simple naman ang pagkakaayos at walang gamit na hindi kailangan. Habang inililibot ang dalagang paningin sa buong paligid, hindi niya maiwasan ang magtanong. Sinong nakatira dito? Ako lang naman ang nakatira rito mag-isa. Ha? Akala ko may pamilya na kayong bago. Matagal niya na akong iniwan. Naikwento ko na yan sa lolo mo. At alam na rin ng mga kapatid mo. Napatitig naman si Amelia sa mukha ng ama. Ngumiti naman ito na tila ba pilit niya itinatago ang anumang damdamin. Marami pa sanang gustong itanong si Amelia rito, pero pinigilan niya ang sarili. Galit pa rin siya rito. Mas gugustuhin pa niya na sa kanyang lolo na lang magtanong. Nang matapos sila sa pag-aayos ng kanilang gamit, inusisa ng dalaga ang kanyang lolo. Lo, totoo bang mag-isa na lang si tatay? Iniwan ba talaga siya nung sinamahan niya? Oo. Sabi niya baka yun daw ang karma niya. Iniwan niya ang kanyang pamilya, kaya iniwan din siya. Matagal na daw niyang gustong makipagkita sa inyo. Kaya lang daw nauunahan siya ng takot at hiya. Gusto daw niyang makabawi sa inyo. Karma nga siguro yun sa kanya. Kung hindi niya siguro kami iniwan noon, baka hindi umabot sa ganito ang lahat. Walang ibang dapat sisihin kundi sila ni nanay. Sana balang araw, mapatawad mo sila. Para din sa iyo yun, iha. Ayoko kasing mabuhay kang may bigat pa rin sa iyong dibdib. Ayokong puro galit ang nasa puso mo. Hindi ko po alam. Siguro panahon na lang makapagsasabi, Lo. Marami pang sinabi ang kanyang lolo tungkol sa naging buhay ng ama. Mataman na lamang siyang nakinig nito at hindi na nagbigay ng anumang komento. Pero nang nalaman, tila unti-unti nang natutunaw ang galit niya para sa ama. 1 linggo na sila roon sa lugar na iyon ng kanyang ama nang makaramdam siya ng kakaibang pagbabago sa sarili. Malimit siyang hindi makatulog. Tila ba mayroon laging bumubulong sa kanyang pangalan. Lagi rin siyang walang ganang kumain.
Tuwing hapon, inaapoy siya ng lagnat. Kahit anong iniinom niyang gamot ay hindi ito tumatalab sa kanya. Pakiramdam nga niya, lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan. Dadaling ko na po siya sa ospital bukas na bukas din. Sana po ay bumuti ang panahon para walang sagapan sa biyahe. Mabuti pa nga. Labis ako nag-aalala sa batang yan. Naging masakitin siya nito mga nagdaang araw. Humina ng tuluyan ang resistensya niya. Malalaman po natin bukas kung ano talaga ang sakit ng anak ko kapag natingnan na siya ng doktor. Nasa malapit lang na nag-uusap ang dalawa. Kaya naman narinig ni Amelia ang pag-uusap ng mga ito. Maging ang pagtawag ng kanyang ama ng anak sa kanya. Parang hinaplos ang kanyang puso. Matagal na kasing panahon nang huli niyang narinig yun sa magulang. Nasasabik din pala siyang marinig yun. Mas nauunawaan niya na ngayon ang sinasabi ng kanyang lolo noon. Hindi natuloy ang pagdala kay Amelia sa ospital dahil lalong lumakas ang ulan na may kasamang malakas na hangin. Binabantayan siya ng mga kapatid ng mga oras na yon. Maya-maya, biglang napatili si Shabin. Pumasok naman si Lolo Agri at Mang Joko sa silid nila. Hindi pa man nakapagtatanong, itinuro na nito ang nasa higaan ng dalaga. Nasindak silang lahat nang makita kung anong nasa ilalim ng higaan niya. Anong nangyayari? Bakit parang may gumagalaw sa higaan ko? Hindi doktor ang kailangan natin. Iyon ang tingin ko. Sino kayang nasa likod nito? Ano ba kasing nangyayari? Bakit ayaw niyong sabihin? Huminahong ka, Iha. Magiging maayos din ang lahat. Hahanap kami na magiging albularyo. Paano ko hihinahon? Hindi ko alam ang nangyayari sa akin. Malala na ba ang sakit ko? Mamamatay na ba ako? Bakit albularyo? Dilin niyo ko sa ospital, Lolo! Hindi, Iha. Huwag mong sabihin yan. Gagaling ka. Tuluyan nang napaiyak si Amelia. Nararamdaman niya kasi na may kakaibang nangyayari sa kanya. Pinalabas muna ng kanyang lolo ang dalawa niyang kapatid. Habang tumatagal, patindi na rin ang kanyang nararamdaman. Minsan, akala ng ama at ng kanyang lolo ay tulog siya. Narinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Hindi ka pa rin ba nakakahanap ng magaling na manggagamot? Hindi pa ho. Pero hindi ako susuko. Hindi ko hayaang magdusa ang anak ko. Kung maaari ko sanang akuin ang lahat ng sakit na nararamdaman ng anak ko, sinalo ko na lang sana para kahit papano makabawi man lang ako sa kasalanang nagawa ko. Marami pang pagkakataon para makabawi ka sa kanila. Ang kailangan natin ngayon, makahanap ng magaling na manggagamot para malabanan ang kulam kay Amelia. Meron po nagsabi sa akin na meron daw magaling na albularyo sa karatig na isla. Hindi lang tiyak nung nakausap ko kung naroon pa rin ang taong yun. Kaya lang po, masama ang panahon na hindi kakayanin ng bangka ang lakas ng alon sa lugar na yun. Magdasal tayo na sana bumuti ang panahon bukas. Oo, walang sandali na hindi ako nagdarasal para sa ikagagaling ng anak ko. Nang makaalis ang dalawa, pilit na iminulat ni Amelia ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig na kinukulam siya. Iisa lang ang pumasok sa kanyang isip kung sinong may gawa nun sa kanya. 3 araw pang lumipas bago gumanda ang panahon. Sakay ng bangkang dimotor, pumunta sa isang isla si Mang Joko para sunduin ang sinasabing magaling na albularyo na nakatira doon. Mabuti na lamang, kilala ng albularyo na si Benito sa buong isla. Madali itong natagpuan ni Mang Joko. Hindi pa man siya nakapagsasalita, alam na agad nito ang kanyang pakay. Sinabihan lang siya nitong maghintay at kukunin lang ang mga gamit sa panggagamot. Nang mga sandaling yun, mahinang-mahina na si Amelia. Puno na rin ang sugat nito sa buong katawan. Butot balat na lang din ang dalaga dahil hindi na nito magawang makakain pa. Tatagan mo ang loob mo, Apo. Parating na ang manggagamot.
Gagaling ka rin. Mahal ka namin ng kapatid mo. Lumabang ka, apo. Puro ungol na lang ang naging tugon ni Amelia. Naririnig niya ang sinasabi ng kanyang lolo, maging ng kanyang mga kapatid, na hindi umaalis sa kanyang tabi. Sa isip niya, mabigyan lang siya ng pangalawang pagkakataon na malampasan ang pagsubok ng yon. Ipinapangako niya na magbabago na siya. Patatawarin niya na ang kanyang mga magulang. Napaluhan na lamang siya nang pumasok sa kanyang isip na kung hindi pa kasi nangyari yon ay hindi niya maiisipan na magpatawad. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng mga nagsasalita. Ang huling boses ay hindi pamilyar sa kanya. Inutusan nitong iwan sila at ito na raw ang bahala sa kanya. Mabuti na lang dumating ka na. Natatakot na kami dito ng mga anak mo. Hindi na kasi kumikilo si Amelia. Naniniwala ako na malalampasan ng anak ko ang mga nangyari sa kanya. Tama ka dyan. Magtiwala lang tayo sa taas. Magtiwala tayo sa manggagamot. Habang nakaupo si Lolo Agri, palakad-lakad naman si Mang Joko. Hindi ito mapakali. May ilang oras na din kasi itong nakakalipas ay hindi pa rin lumalabas sa silid si Kabinito. Umupo ka nga muna. Nahihilo ako sa ginagawa mong yan. Ito lamang po ang alam kong paraan para kahit papano mawala ang kabakusan ng dibdib. Walang dapat asisihin kundi ako. Hindi sana mangyayari yun kay Amelia kung hindi ko sana iniwan sila noon. Hindi sana magkukrus ang landas nila ni Mayor kung nagpakaama ako sa kanila. Wala na tayong magagawa pa. Isipin na lang natin na ang lahat ng nangyari ay may dahilan. Lumipas pa ang nakakainip na mga sandali. Lumabas na rin ang manggagamot na si Kabinito. Nang ngumiti ito, nawala ang kanilang takot. Nagwika ito na ibinalik nitong sumpa ng kulam sa taong gumawa nun sa dalaga. Sinabi nito na isang babae ang nasa likod ng pangungulam sa dalaga. Habang kausap ni Mang Joko ang manggagamot, pumasok naman sa loob sina Lolo, si JM at Shabin. Nadatnan nilang nakaupo ang dalaga sa higaan nito. Nawala na rin ang amoy na tila nabubulok na laman at ang lumalabas rito. Sinugod ng yakap ng magkakapatid ang kanilang ate. Salamat naman at magaling ka na, Apo. Opo, Lo. Utang ko po ang pangalawa kong buhay. Una sa taas, pangalawa sa inyo na hindi sumuko sa akin. Akala ko talaga hindi na ako makakaligtas. Parang ang dami kong nakikitang imahe. Akala ko sinusundo na nila ako. Siguro nga hindi mo pa oras. May misyon ka pang hindi mo pa nagagawa. Kausap nga pala ng tatay mo yung albularyo na si Kabinito. May inaalam siyang ibang detalye. Alam mo bang babae ang nagpakulam sa'yo? Hindi po kaya yung asawa ni Mayor ang may kagagawa ng nangyari sa akin? Yun din ang nasa isip ko. Nang makausap ko siya noon, kitang-kita ko sa mata niya ang matinding galit. Kahit mahinahon siya magsalita noon, iba ang kutob ko sa kanya. Kung siyang may kagagawa nito, Lo, hindi ko rin siya masisisi. Malaki ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Hindi lang siya ang may kasalanan, pati ang asawa niya. Sana lang ginamit niya ang posisyon niya para makatulong sa mga nangangailangan. Hindi yung ginamit niya para mang-agrabyado ng mga kababaihan. Nasaan po pala si Tatay? Gusto ko rin po kasi magpasalamat sa kanya. Nagpaalam siya sa akin kanina na may gagawin lang daw. Hindi naman sinabi kung ano. Hintayin na lamang natin. Buti naghilom ka agad ang sugat mo. Magaling talaga si Kabinito. Oo nga po. Hindi ko nga po halos matingnan ng sarili ko noon. Kahit ako nandidiri sa katawan ko. Buhay pa po ako pero inuuod na. Pilitin mong alisin sa iyong isipan ang masasamang pangyayaring yun sa buhay mo. Tahakin mong muli ang buhay na puno ng pag-asa sa tamang direksyon na.
nandito kaming pamilya mo para alalayan ka na magsimula ng panibagong buhay. Naiiyak na lamang si Amelia sa mga sinabi ng kanyang lolo. Noon lang niya napagtanto na napakapalad niya. Sa kabila ng pagiging payak ng kanilang pamumuhay, nariyan pa rin ang kanyang pamilya. Lalo siyang napaiyak nang lumapit ang kanyang mga kapatid at niyakap siya. Nagwika rin ng mga ito na hindi nila kailangan ng material na bagay. Gusto lang nilang makasama ang kanilang ate nang walang maging sakit ito. Lumipas ang isang araw na hindi nagpakita si Mang Joko. Hindi tuloy maiwasan ni Lolo Agri na mag-alala. Ay, saan kaya nagpuntang lalaking yun? Hindi po kaya sa kamag-anak nagpunta si tatay? Nandito lang din sa lugar na to ang nag-iisa niyang kapatid na lalaki. Maagang dumaan ito dito at naitanong ko na. Hindi rin daw alam kung nasaan siya. Hiniram daw uli kasi yung jeep niya. Satyuin mo nga pala yung jeep na ginamit natin. Hindiin pa po natin siya. Baka po dumayo lang sa mga kaibigan. Kapag hindi pa rin po siya dumating, saka po natin i-report ang pagkawala niya sa mga pulis. Sumang-ayon naman sa dalaga si Lolo Agri. Naghintay pa sila maghapon hanggang sa inabot na ng kinabukasan. Habang nagkakape sa kusina si Lolo, narinig niya ang pagparada ng jeep sa tapat ng bahay. Agad siyang sumilip sa may bintana. Nakita niyang bumaba sa jeep ang manugang. Agad siyang lumabas ng bahay para salubungin ito. Saan ka ba nang galing? Nag-alala kami sa iyo. Pati ang kapatid mo hindi alam kung saan ka nagpunta. Pasensya na kayo. May kailangan lang akong gawin. Kumusta pala ang mga bata? Okay lang naman sila. Magaling na pala si Amelia. Bumalik na sa dati ang kanyang kalusugan. Mabuti naman po kung ganun. Magsabi ka nga ng totoo. Saan ka ba talaga nagpunta? Nanggaling po ako sa lugar na dati ninyong tinitirhan. Nangalap po ako ng mga impormasyon na kailangan ko. Binalikan mo si Mayor Aring, ang asawa niya, para ipagiganti ang ginawa sa anak mo. Yun po sana ang plano ko. Pero mabait talaga ang Diyos. Hindi niya hinayaang magbayad sa kamay ko ang mga taong yun. Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba? Nakita kong dinampot si Mayor ng mga pulis. Narinig ko sa mga taong nang molestya daw ito ng mga minor de edad. Mukhang bigatin din po ang pamilya ng dalagita. Marami po akong narinig na mga anomalya di umano na ginagawa nito habang nasa posisyon. Ang asawa naman po niya, hindi makapagpakita sa mga tao. May sakit daw, pero ang alam ko, sa kanya ibinalik ni Kapi dito ang kulam na ginawa niya sa anak ko. Masama ang gumante. Masigit ang iyong aanihin. Kung natuloy nga ang balak mo, mas mabuti na lang hindi pinahintulutan ng nasa taas. Oo nga po. Sa ngayon, gusto ko na lang ibuhos ang buong panahon ko para sa mga anak ko. Magbagong buhay kasama sa lugar na ito. Lahat ng yun ay narinig ni Amelia. Hilamang luha nang lumabas siya sa kanyang pinagkukublihan. Sinugod niya ng yakap ang nabiglang ama. Patawarin niyo po ako, Tay. Kung napagsalitaan ko po kayo ng masasakit na salita, nadala lang po ako ng sobrang galit ko sa inyo ni Nanay. Ako ang dapat na humingi sa'yo ng paulit-ulit na kapatawaran. Alam ko nga, marami akong pagkukulang. Ang laki ng naging kasalanan ko sa inyo ng mga kapatid mo. Patawarin mo rin ako, anak. Hayaan mo akong bumawi sa inyo. Simula ng araw na yon, naging magaan ang pakiramdam ni Amelia. Wala nang bigat sa kanyang dibdib na matagal ding nanahanan sa kanyang puso. Tama nga ang kanyang lolo. Ang pagpapatawad ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. Kahit hindi pa nagpapakitang muli ang kanilang ina,
nagawa na rin itong patawarin ni Amelia. Handa na siyang harapin ito kung sakaling magkikita sila balang araw. Sa kasalukuyan, naghahanda sila ng munting salo-salo para sa kaarawan ng kanilang lolo. Hiling ko sa Panginoon, nabigyan po kayo ng mahabang buhay para mas matagal pa po kayo naming makasama, Lo. Ganon din ang hiling ko, Apo. Gusto ko rin kayo makasama at ang magiging apo ko sa tuhod. Pinagsaluhan nilang buong pamilya ang mga handang iniluto nila para kay Lolo. Naging masaya ang araw na yon. Masayang nakikipagbiruan si Lolo sa mga apo. Wala man lang nakapansin na masama na palang lagay ng matandang lalaki. Nanghihina na ito at ayaw lang ipaalam sa kanila. Kinabukasan, nagisna nila si Lolo na wala ng buhay. Mapayapa itong lumisan. May ngiti pa ito sa labi nang madatnan nila. Labis ang naging paghihinagpis ni Amelia sa nangyari sa kanyang lolo. Sa buong pagluluksa niya, naroroon ang kanyang ama na laging nakaalalay sa kanya. Sa kasalukuyan, may sari-sarili ng pamilya ang dalawa niyang kapatid. Siya naman, mas pinili na lamang mag-isa habang buhay. Baon ng malulungkot at masasayang alaala ng mga karanasan na hindi niya malilimutan.